Hello Kachanatics! Welcome to my channel. Hello mga ka-low carbs na sumusubaybay sa akin. Dahil low carb tayo ngayon, kaya puro mga low carb yung ating mga ina-upload na video. So gumawa ako ngayon ng yung ating crispy crackers. Ito yung ating ginawa. Almond lang siya at saka parmesan. So tikman natin. Pinag-aralan ko mabuti bago ako magawa ulit ng panibago. Diba? Sarap. Masarap niya. Yan yung aking crispy crackers. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Para yung mga low carb na nagki-craving sa mga pagkain na hindi nila makain dahil mga high carbs. So ngayon ay gagawa tayo ng low carb na crackers. Una ay i-grate natin yung ating parmesan. Marami lang yung parmesan ko. Hindi naman natin gagamitin lahat. Pero atin ang imimix lahat. I-grate na natin lahat yung ating parmesan para pwede po ito ilagay sa freezer kung hindi nyo magagamit at hindi masira. So ngayon lalagay natin sa ating food processor. Yan. Lagay na natin lahat. Basta yung kakasya lang na mix. Mix. So, ito okay na yung ating parmesan. So, ready na para gumawa ng crackers. So, sa isang bowl, maglalagay tayo ng almond flour. Isunod natin yung ating parmesan. Sunod natin yung onion powder, garlic powder, salt, Himalayan salt po yung gamit ko. So, gumamit din ako ng olive oil, 1 egg. So, i-mix lang natin mabuti. So, ang recipe po na ito ay bali half cup lang na parmesan. Pero ginawa ko siyang 1/4 cup na parmesan. Pero ginawa ko siyang half cup kasi mahilig pa ako sa parmesan. So, okay naman siya. Okay naman yung lasa niya. Masarap. Ayoko magtipid sa parmesan kasi paborito ko talaga yun. Pero kung kailangan magtipid, 1/4 lang yung ilagay nyo, okay na. Pero sa ingredients na list, ang ilalagay ko ay half cup. So, pag ganito na yung dough natin, okay na siya. Hatiin natin siya sa dalawa. So, ganyan. So, yung isang portion ng ating dough ay nilagay natin sa parchment paper. So, ang gagawin natin, dalawang parchment paper ang gagamitin natin. Tapos, takip natin siya dyan. Press natin yung ating dough. Kailangan ng kapal nito ay mga 1/8 lang. So, i-roll natin yung dough. Pag sumasama yung dough, hawakan muna natin yung ating parchment paper. So, ganyan lang siya. Yan, ganyan. Hilahin nyo lang. Tapos, ganito. Huwag sobrang makapal at hindi rin sobrang manipis. Basta 1/8 lang yung size niya para makuha natin yung texture ng ating crackers.
yung lutong. Kasi pag hindi sila pantay, ang laki. Merong yung madaling masunog yung manipis at yung makapal naman ay naiiwan, so hindi sila pantay. Hindi sila pantay na naluluto. At saka depende din yung pagluto nito, ay depende rin dun sa oven nyo. Kaya bantayan nyo. Kung nag-brownish siya ng konti, kahit hindi man brown na brown, yung alam nyo malutong na siya. Pagka, ayan, check natin kung okay na yung laki. So, ayan, okay na siya. Hindi ko ma-perfect yung ano niya, yung shape niya. Bilog talaga. Bumibilog sa akin. Ayan. Pwede nyo naman ganyan-ganyanin. Ayan. Pwede nga kayong, kung may pang-shaping kayo, si-shape nyo yan na ganyan. Pwede naman. So, ayan. Okay na siya. Yung ating, ganyan lang kadali. Tapos, susunod natin ay isi-shape na natin siya. So, ayan. Ganito lang naman yung pag-shape ko niyan. Ginuguhit-guhit ko lang siya. O, ayan. Kahit ano lang naman ang gawin yung shape, pwede. Doon sa medyo kanto na pabilog, ganyan na kung gumawa para hindi naman siya pangit tingnan. Ayan. Bahala na kayo kung anong shape yung gusto nyo. O, ramdam ko na medyo makapal dito sa gitna. Nararamdaman ko siya. So, ayan. So, ngayon, poke natin ng konti. Yung mga ganyan lang. So, ngayon, ready to bake na yung ating crackers. Madali lang ang lagayan. Ganyan lang. Lalagay na natin sa oven. Kasi kailangan naka-preheat na yung ating oven. So, pinreheat ko na 170. Depende po sa oven nyo. Kasi yung dati kong oven, hindi siya malakas. Kahit naka 170. Ito ngayon, 170 pag nilalagay ko, sobrang mainit. So, pag mainit, nililes ko ng temperature. Ginagawa ko siyang 160. So, ngayon yan, binake natin siya ng 160 kasi masyado mainit yung oven namin. Pero dapat sa mga normal, 170 to 175 degrees sa 12 minutes sa 15. Depende nga, kailangan bantayan nyo para makita nyo kung nagbabrown na siya. Kasi hindi naman masarap kung nasobrahan sa yung nag-dark brown na siya. So, ito, luto na po yung ating first batch kasi diba, dalawang dough naman yung ating ginawa. So, kahit na medyo light pa dito sa gitna, inahan ko na kasi masusunog yung ating side. Pero luto naman na yan. Ayan. Luto na po siya kahit na siya ay medyo light pa. Kasi ito yung parte na makapal. So, ayan.
Masarap siya yung medyo makapal dahil sobrang manipis yung nasa gilid. Kailangan natin protektahan, masusunog siya, magiging mapait. So, ang sarap niya. Sarap po, promise. So, dahil nga mahilig ako sa parmesan, bukod sa parmesan na inihalo natin, nung malapit na siyang maluto, naglagay ako ng parmesan sa ibabaw. Ayan, nakikita nyo? Ang sarap-sarap. More naman talaga yung lasa ng parmesan. Ang sarap niya. Ang sarap-sarap. Recommended. Ang sarap niya. Malutong na, masarap pa. Lasang-lasa mo talaga yung parmesan. So, ito na po. Para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.